Hi, Vivi! Kumusta? Pwede bang malaman yung full name mo and how long have you been here in Glasgow? My name is Lily Balongay. Dumating ako dito in 2020. That's the peak of pandemic. So yun, nabigyan kami ng blessing from God. So ginab namin yung opportunity na to na mapunta dito. How's your work dito sa Glasgow? So hindi ka naman na-i-stress sa trabaho mo? Sometimes, kasi we've been dealing with patients, yung mga concerns nila, yung mga medical histories nila. How do you cope with that? Magbabanding kami every weekend. We make sure na lalabas kami every weekend. Aside sa work-related stress, yung may malungkot dito, away from family, kasi kami lang. MX3 capsule, ano yung naging effect sa health mo? Nagpa-check ako sa doctor kasi nga nag-worry ako, may lump ako dito. Pero hindi naman siya nothing serious. So nalaman ng family ko sa Pilipinas, pinadalhan niya ako sa Dubai, which is okay naman, naging okay. So naging ko na siya, yung parang nakasanayan na every time, lalo pag umuwi ako ng Pilipinas, I make sure na may dala. Kasi gusto ko yung husband ko uminom din. Ako yung tao na talagang i-invest more doon sa mga health supplement. MX3, dito ako believe. UBSI. Informing and entertaining Filipinos since 1998. Energy, 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 energy! Same, pero iba. Same, pero iba. Energy FM. Araw at gabi mo'y tunay na sasaya dito. Sagot namin, tugtugan, kantahan, walang patid na tawanan at kulitan. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo number 1 Energy. Ito ang number 1, 06.7 Energy FM. Sa bahay, opisina, kotse, taxi at jeep. What? Tricycle, FX, basta masigip. Okay, ah. Palengke, internet, plaza, karinderya. Energy FM, nagbibigay saya. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo number 1 Energy. Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero 1. Agad tumango na at isigaw mo. Same, pero iba. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo energy. Mga pangga, paalala lamang po, ang 106.7 Energy FM at ang programang Believable Stories ay hindi responsable sa mga opinyon o kwento na ibabahagi ng ating panauhin. Ang mga ito ay personal na pananaw at karanasan ng panauhin at hindi sumasalamin sa paninindigan ng estasyon o ng programa. Believable Story, mga kwento. Naranasan kong ma-discriminate ang sarili kong pamilya. Ang hirap, no? Kasi lumaban ka naman ng patas pero iba yung tingin nila sa'yo kasi PWD ka. Buhay. Hindi madali na malayo sa pamilya. Pero sa ikagiginhawa ng buhay nila, tinatagan ko yung loob ko. Pinangako ko sa sarili ko, anumang unosong dumating, ilalaban ko yung pangarap ko. At tagumpay. Bawat pait na dumaan, lahat yun, hindi ko na nararamdaman. Kasi, andito na ako eh. Naabot ko na. Ginapang ko to bang para kang laging umakit ng mundo. Pero, nung dumating na yung takdang oras para sa akin, napasalamat Lord talaga ako para sa kanya lahat ng ito. Thank you, Lord! Believable Stories. Kwento Buhay. at tagumpay. Inspirasyon sa bawat kwento. Believable Stories. Mga pangga, sa programang ito walang format ang success, walang formula, kanya-kanyang diskarte, kanya-kanyang tirada. Tuwing Webes, mapapakinggan na natin ang kwento ng inspirasyon mula sa MX3, dito ako, Believe. Simula at pangarap. Isang senior account manager sa isang advertising company, habang isa ring mapagmahal na ina sa kanyang 2 anak. Tulad ng marami,
Simple lamang ang kanyang pangarap noon, ang mabuhay ng masaya, may kalayaan, at masunod ang mga nais ng puso. Ngunit sa pagnanais niyang kontrolin ang direksyon ng kanyang buhay, unti-unti siyang naligaw ng landas. Malayo sa kalooban ng Diyos at sa gabay ng kanyang mga magulang. Pagsubok at pagbangon. Sa murang edad, siya ay naging isang ina habang nasa kolehiyo pa lamang. Sa kabila ng pagmamahal at tulong ng kanyang pamilya, pinili pa rin niyang bumuo ng sariling buhay. Hanggang sa mapunta sa isang relasyong puno ng sakit at pagkalito. Ngunit sa gitna ng lahat, doon siya tuluyang tinawag ng Diyos. Sa panahong tila wala ng direksyon ang kanyang buhay. Humingi siya ng gabay at himala. At sa awa ng Panginoon, dahan-dahan niyang nakita ang liwanag. Gabay at pundasyon. Ngayon, nabuo ang buhay niya, hindi dahil sa sarili niyang lakas, kundi dahil sa biyaya ng Diyos. Meron siyang kapayapaan, karera, pamilya, at panibagong pag-ibig na ginabayan ng pananampalataya. Sa tulong ng Diyos, natustusan niya ang pag-aaral ng mga anak, nakamit ang kanyang mga pangarap, at higit sa lahat, nagkaroon ng pusong marunong magpatawad at magmahal muli. Sandigang banal na salita. All things are beautiful in His time. Ecclesiastes 3:11. Mga pangga, mula sa pagkaligaw at tungo sa liwanag ng tanglaw, makasama natin ngayon si Kirstine Garduque. Magandang hapon and welcome to the show. Hello po. Grabe yung intro. Parang napaiyak ka na ka. Oo, intro pa lang. Doon pa lang no? Iyakan pa naman ako. Kamusta? Kamusta ka? Yeah, masaya po ako ngayon. Mukhang pinaiyak ka na kagad ni Iglen, no? Oo, doon pa lang. Kinakausap niya ako, nagpapakwento ko siya. Iyak ako kasi pag si Jesus Christ talaga yung pinag-usap. Yes. Iyak agad ako. Maiyakin siya. Parang ikaw Parang ikaw rin mababang ang luha mo eh. Iyakin talaga ako. Opo. Kaya nga nagdalawang isip ako nung sabi ko, Lord, actually second nung first, inalok na talaga ako ni Tita Mirns na i-share yung test ko para maging testimony sa iba. So sabi ko, parang hindi ako ready kasi iyakin ako. So siguro tinapik na ako ni God, i-share mo kasi baka yung test mo makatulong din sa mga iba na maka-inspire. Yeah, tama. At saka maraming salamat dahil nga sa programa namin ni Gandang Kara ay kumbaga pumayag ka naman at alam kong busy siya. Dahil may trabaho ka ba today? Yes po. Thank you so much po sa mga boss kong bait. Sir Pinayagan ka. Yes po. Tsaka sila Sir Carlo. Ayun na, shoutout mo na siya. Shoutout ko na sila. Natanggap na daw yung OB. But anyway, sige ganito. Kirstine, no? Yes, hindi Christine. Kirstine, no? Paano pala, pinagsamang name ng parents mo? Swedish name po siya. Ay, pero, wow. Pero actually, ang ganda ng name niya. Kasi yung name niya, yung meaning ng name is follower of Christ. Ang ganda ng pangalan. Alam mo, hindi mahihit to sa NBA eh. Kakaiba yung pangalan eh. Wala nga po. But anyway, sige, pag-usapan na natin. Sige, ganito. Gusto lang namin, kwentuhan mo kami nung buhay ng bata ka. Before, actually, di ba po, yung sa interview nga, sinabi ko na, mako-compare ko yung sarili ko as, di ba, naririnig na alam niyo po ba yun sa Bible, yung prodigal son? Pero para sa akin, ako naman yung prodigal daughter. Bukod doon, na ko pa na, parang lost sheep ako. Kasi, before talaga, nung medyo kabataan ko, gusto ko kasi lagi, sobrang bait kasi nung tatay ko. Like, ginagawa niya lahat para mabigay sa amin. So, nandun yung, alam mo yung ugali mo na parang gusto mo, makuha mo agad. Parang pag may ginusto ko, ngayon na. Agad-agad. I wanna get what I want. Ganun ako. So, yun. Pero, masaya naman ako kasi syempre thankful ako sa tatay ko, na-appreciate ko yun. Pero, yun nga, dahil may ugali ako na ganun, dumating yung time na parang gusto mong, ano kaya feeling ng ganito? Ano kaya feeling ng ganyan? Ano bang work ng father mo? Sa siya, pit supervisor po siya sa casino before. So, ang nanay mo? A housewife po siya. Sobrang bait din ng mama ko. Hello, mom and dad. Shout out. So, yun nga po. So, from there, syempre, nag-aral ka, tapos nandun yung parang may curiosity ka. Sabi ko, ano kayang feeling ma-in love? Parang ganyan. Sobrang na-curious talaga ako noon. Tapos, hanggang sa,
trinay ko siya, like, kahit hindi mo naman gusto yung tao. Tapos hanggang sa matutunan mo siyang magustuhan and eventually, like, parang ganon. Tapos, hanggang sa naging college na ako, ano yun simula kasi high school yun. So, pagdating nung college, nabuntis ako ng maaga. So, doon ako bumilib talaga sa mama ko and sa tatay ko. Pati sa kuya ko, kasi sila yung, kahit na nangyari yun, kasi ano yun onti na lang gagraduate ka na tapos nangyari pa yun. Akala ko nun, parang sabi ko, baka patigilin ako, baka hindi ako makatapos mag-aral. Pero hindi nila ginawa sa akin yun. Pinag-aral nila ako, tinuloy nila yun, sinuportahan nila ako, tapos thankful ako sa ate ko. As in, hiyak ako. Para ba pagpapalaki sa'yo ng parents mo? Kasi gaano ba ka-religyoso yung parents mo? Yung parents ko, ano sila, religious talaga sila. As in, wala talaga akong masabi sa kanila. Kasi pinalaki talaga nila kami ng okay. Ako lang talaga yung aminado ko. Hindi pa masyadong religious that time. Yes. At saka, syempre nandun yung bata ka, parang gusto mong gawin lahat. Kasi nga, nandun ako yung sa nakukuha ko lahat yung gusto ko Oo, so parang, at saka nandun yung curiosity ko na, ano meron, parang ganon. Parang ganon yung feeling ko nun. So, tsaka ano kasi ako, masyado akong, yung parents ko kasi, very strict sila. So, hindi kami pinapalabas ng, like, hindi kami yung pumupunta sa ganitong party. Hindi ako marunong uminom, hindi rin ako matutong manigarilyo. So, parang ganitong oras dapat nasa bahay na rin kami, ganyan. Mga anong oras? Ano yung curfew? Kasi kadalasan, alas 6 pa lang Oo, ganyan. So, ang aga ha? Ganun ba? Mga yung basta after school, ganyan. So, parang feeling ko, yun, parang sabi ko, bakit ganun? Bakit yung mga iba kong classmates? Pwede. Bakit pwede? Ba't ako hindi pwede? Naku, nakaka-relate ako dyan. Bawal din mag-overnight. Bawal mag-overnight. So, sabi ko, hindi, lalabanan ko to. Kaya ko. Ganyan. So, yun nga, hanggang sa nagkaroon ako ng baby nung college. Then, sobrang thankful talaga ako sa sister ko. Pag siya talaga ano ba yan? Iyak pa. Ate mo siya. Siya kasi yung tumayong second mom sa, ano ba yan? Tugtog! Ang aga naman ng pagpapaiyak natin kay Kirsten. Okay lang yan. Siya kasi yung tumayong second mom. Yes. Ano ba yan? Sabi ko, alam mo ba? Kaya sabi ko, baka lagi, puro iyak na lang to. Okay lang. Nung nalaman mo na buntis ka, ano yung unang pumasok sa isip mo? Sabi ko, baka palayasin ako ng tatay. Natakot ka. Kanino mo unang sinabi? Sa mama ko. Tapos sabi ng mama ko, bakit mo yan ginawa? Lahat naman, pre-provide sa'yo. As in, spoon feeding yung nangyari sa'yo. Like, kakainin mo na lang. Ganun. Hindi ka nahirapan. Like, pati nga, sorry po, ako mami-mention, pati nga ganito mo, ako naglalaba. Lahat. Ganyan. Then, yun, hanggang sa ano po yan? Paano tinanggapin ng daddy mo naman? Sinabi ba ng nanay mo na lang doon sa tatay mo? O ikaw rin mismong... From work, kasi yung daddy ko, syempre diba casino, so may ano siya, may pasok siya ng madaling araw. Grabe yun, from madaling araw, umuwi pa siya nun ng umaga. Tapos, sabi ko noon, alam niyo po ba nung time na yun, nag-pray na ako. Pero wala pa ako yung total relationship kay God. Pero I prayed. Bigla ka lang napadasal. Sabi ko nun, Lord, itouch mo yung puso nung tatay ko. Kasi mahal ko siya. Tsaka may takot din, syempre. Diba? Tsaka takot ako, ganun. So, yun ang time na yun na, pagpasok niyan, alam mo yung dati, yung pagtunog ng gate, di ka takot pagtunog ng gate, narinig mo yung gate. Alam mo siya na. Ayan na. Tapos, yun. So, pag nakaupo lang ako dun sa bed ng kama nila, pag nandun ako sa room nila, tapos sabi ko, Dad, may sasabihin ako sa'yo, gano'n. Tapos sinabi ko sa kanya. Tapos alam mo, niyakap niya ako. Niyakap niya talaga ako. And, hindi niya ako sinaktan. Tapos alam mo yung sobrang nag-hit na sinabi niya, sabi niya, okay lang yan, susuportahan kita. Sabi niya gano'n sa akin, huwag kang mahihiya. Kasi, ginusto mo yan harapin mo yan. Taas noo kang lalabas. Kasi before, sumasali po ako sa mga pageants So, kilala ako na na gano'n. Tapos biglang gano'n, diba? Kumbaga sa mga kapitbahay nyo, isipin, diba? Sikat ka. Pag nalaman, ay buntis si ganito. Mag-uusapan niya ng mga chismosa. Alam mo naman diba, yung mga kapitbahay pa naman natin, hindi ka pa nagpapaubi, pero alam na nila.
Advance sila. Kahit sa pananamit ko, alam, parang malaki yung tiyan niya. Diba ganun eh? Parang wait lang, parang may dala siyang mangga. Ayan, oo. So, tinanggap ng mama at papa mo. Yes, doon po ako sobrang naging proud po ako nun sa dad ko. Kasi sabi ko, akala ko, yung sa mga pelikula, di ba, yung lumayas ka dito, Oo. ganyan yung eksena, Oo. di ba? Pero, hindi, niyakap niya talaga ako. Tapos sabi niya, anak, itaas-taas noo kang lumabas. Ginusto mo yan, harapin mo yan. Nandito lang ako, nandito lang kami ng mama mo. Doon nga sila. Pero alam mo yung, dati, syempre, alam mo yung walang Jesus Christ sa puso mo eh. Walang ganun. So, ang nangyari sa akin, andun pa rin yung antigas talaga ng ulo mo, yung ganun. So, nakapagtapos ako mag-aral. So, tinuloy mo kahit ano ka? Pregnant ka or nag-stop ka? Kailangan ko mag-stop. Nag-stop ka for a while. Kailangan siya sa school. Pero pagkapanganak mo, tinuloy mo siya? Yes, tinuloy ko siya. Tapos ano yun, kahit full yung load, yung ano mo, yung tawag yung unit. Kasi graduating ka na eh. Malapit na eh. Oo, tinodo ko yun, sabi ko. Tsaka kasi syempre, nandun yung, mahal ko yung daddy ko talaga, tsaka yung mom ko. So sabi ko, yun yung gusto kong ibigay sa kanila. Kasi yun yung sabi ng tatay ko, yun yung pamana ko sa inyo. So yun, so, anong nangyari? Dahil wala nga Jesus Christ, nandun yung human nature eh. Alam mo yung ganun, yung, nakagraduate na ako, pero nandun yung papatunayan ko na kaya ko. Papatunayan ko na itong desisyon ko. Bubuo ko ng pamilya, tutuloy ko to. Yung pride, at saka yung yabang nandun na kaya mo. Tsaka anong pangarap mo? Nung time na yun, actually, aminin ko po, parang wala pang pangarap noon. Basta gusto mo lang makatapos, ganun. Hindi, kaya nga po lost ship eh. Kasi hindi mo alam. Lost ka, hindi mo alam kung that time, nagtatanong pa ako sa sarili ko, para saan ba talaga ako? May ganun ka pa, yung parang, hindi mo alam. So parang growing up, wala ka pa talagang malinaw na ito yung gusto ko mangyari, wala pang ganun. Yes, parang wala. So, hanggang sa, nang nakagraduate ako, dahil nga katigasan ng ulo ko, parang gusto ko lang, okay, mag-work ako para syempre, may ma-provide dun sa baby ko, ganyan. So, anong nangyari nun, dahil katigasan ng ulo ko, di ba, sabi ko, okay, pride, yabang mo na kaya mo, bubuo ko ng pamilya, umalis ako dun sa bahay namin. So, nakupahan ka? Hindi po, kasi binigyan kami ng bahay eh. So, alam mo yung parang nagbahay-bahay. Parang ganun eh, alam mo yung ganun. Kasi may gusto kang patunayan. May gusto kang patunayan talaga. Pero, yun, hanggang sa nagkaroon ako ng second baby. Pero with that same person, nung high school. So, pero, nung that time, ang galing ni Lord. Kasi, alam mo yung dumating sa time na, pag hindi pala para sa'yo yung isang bagay, aalisin niya talaga sa'yo. As in. Dumating yun nung time na, pinarealize sa akin ni Lord na, hindi pala ako, nasa situation ako na toxic na. Yung, very, 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 very traumatic talaga yung situation. Pero, dumating sa point na, alam mo yung, nasa corner ka ng room mo, tapos, you're praying, hindi ka nagbabasa ng Bible. Hindi mo kilala, hindi mo yung, wala kang relationship with God. Pero, alam mo yung, naupo ka doon, sobrang genuine yung prayer mo. Very honest. Like, umiiyak ka na, sabi ko noon na, Lord, kilala lang kita kasi pinakilala ka sa akin ng magulang ko. Dahil sa religion, yung, kumbaga yung ways. Pero, hindi kita totally kilala. Sabi ko ganun. Tapos sabi ko, please send me your Holy Spirit. Yun, yung, itouch mo yung puso ko. Na alam ko nasa mali ako eh. Pero hindi ako makaalis. I need you. Please. Parang i-save mo ko. Save me. That very, very genuine talaga. Na hindi ko ina-expect na nadarating sa panahon na ipagpipray ko yung sarili ko na gano'n. Kasi 'di ba parang para sa atin, madaling ipag-pray yung ibang tao. Pero sa sarili. Mahirap kasi saka mahirap mag-decision for yourself eh. Yes, at saka kasi nandun yung accountability, parang acceptance na, uy, nagkamali ka. Kailangan mo, kung nagkamali ka, ito yun, yung i-justify mo pa yung sarili mo eh, 'di ba? Na hindi, okay lang kasi ganito. Pero that time, hindi talaga. As in, yung nagpaka-humble ka talaga. Sobra, na sabi ko, touch my heart. I want to know you.
Padalan mo ko ng mga tao na para sa akin. Alisin mo yung mga tao na makakasama sa akin. Alisin mo yung masamang branch. Tapos ito na nga, dito ko na nakilala si Tita Mearns. Client ko siya. Kasi sa advertising si Kirsten. Client ko siya. One time nun, pumunta ako dun sa office nila. Tapos, narinig ko yung Christian song. Yun pa yung time na parang sobrang lost ako. Para saan ba ako? Ganyan. Tapos sabi ko pa nun, dito kaya ako mag-work kasi baka hindi ako sa advertising, baka hindi ako para sa sales. Kasi, all along, parang, alam mo yung, dahil nga very traumatic and masama, laging masama yung naririnig mo. Doon ko, yung alam mo yung parang para sa'yo, hindi ka magaling. Yung worth mo as a woman, kine-question ko yun. Yung parang, sorry kung pwede ba i-mention yun, parang bika. Oo. Okay. Ganon ka, yung parang hindi ka magaling sa ganitong bagay, yung ganon. So, yun, nakilala ko si Tita Mearns noon. Tapos, natawa ako noon kasi, di ba, nagsabi ko nga, Lord, padalan mo ako ng tamang tao. Alam mo ba, tumawag ako kay Tita Mearns. Hindi para mag-follow up ng ng proposal para sabi ko pa nga nun sa kanya, hello po, Ma'am Mearns, pwede po ba ako mag-open up sa'yo? Bigla ka naka-open up. Yun yung naging-pag-usapan nyo. Nag-asin. Tapos, nung araw na yon nag-pray ako na sabi ko, Lord, sendan mo ako ng tamang tao. Tapos, sabi ko, okay kaya na nag-open ako sa kanya, ganyan. Tapos, ayun na, hanggang sa naging mother in Christ ko na siya, ganun. Tapos, alam mo yung join niya ako sa Bible study. Tapos dun ko, alam mo po, yung nakakatawa nga, kasi, di ba parang, dapat sa ganitong edad ang mga kaibigan mo, yung ka-age mo. Pero sabi ko, Lord, padalan mo ko ng mga tamang tao. Dinala niya ako dun sa Bible group na ang mga kasama ko, yung matatanda sa akin. Si Kapitan. Matanda ka pala. pero sa totoo lang, no, yung mga nakakatanda, di ba, yun yung maraming experience kasi. Grabe sa nakakatanda. Mas matututo ka eh. Buti, di pa ako nasasali doon. Sila, Kuya Oliver, yan, sila, mga tumutulong po sa akin. Talagang sila yung mga naging kuya ko. Sila Kuya Eric, yan, sila Tita Lucci. Talagang, alam mo yun, nagba-Bible study kami, pero pag kami ginawang kasalanan, real talk talaga. Ipaparealize nila sa'yo. Tapos hanggang sa yun po, alam mo po, nung time na yun, nung syempre, trauma eh. Alam niyo po, sobrang na-appreciate ko nun sila. Sila Tita Lucci, sila Tita Mearns, sila Kuya Oliver. Yan, kasi kahit, alam niyo po ba, kahit si Tita Mearns, kahit madaling araw nag-uusap kami, hindi ko malilimutan yung sinabi niya. Sabi niya, kung kaya ko lang na hugutin kita. Pero, hindi kita mahugot. Kasi, alam ko, dyan mo makikilala si Panginoon. Tapos, hanggang sa ayun, nag-join po ako, tapos, nag-Bible study kami. Galing na galing ako sa kanila kasi sila mga nasa advertising mo. Galing na galing ako. Tapos parang, naiintindihan nila yung Bible. Ba't ako hindi ko maintindihan? Kirsten, yung mga napagdaanan mo, no? Ikaw ba nagtampo ka ba sa ating Panginoon? Kasi nga sa mga naranasan mong experience, diba? Na hindi maganda. Actually, nagtanong lang ako sa kanya na bakit ako. Parang ganun. Pero yung tampo, hindi eh. Kasi, nandun yung alam ko na mali ako. Mali talaga ako. Alam ko yun, aware ako. Pinili ko yun eh. Di ba nga si Jesus Christ, si God, forgiving God, pero just God. Kapag nakagawa ka ng kasalanan, papatawarin ka niya, pero hindi ibig sabihin, exempted ka sa consequence, sa parusa. Kasi, kailangan mong matuto eh. Ganon siya. So ako, hindi talaga ako nagtampo sa kanya. Kasi pag si Jesus Christ, pinapasok mo na siya sa puso mo, hindi ka takot sa accountability. Kapag nagkamali ka, aaminin mo na kasalanan mo yon. Hindi mo ituturo sa ibang tao. Hindi mo ituturo sa magulang mo. Hindi mo tuturo sa mga kaibigan mo. Sa sarili mo talaga. Ikaw yung may kasalanan nun. Kasi life is a choice. Ikaw ang pipili ng tatahakin mo. So, yun, kaya hindi ako nagtampo kasi nung tinanggap ko si Jesus Christ sa buhay ko, nung sinurrender ko yung buhay ko sa Kanya, sabi ko, hindi ako maninisi ng ibang tao. Pag mali ako, mali ako.
Kapag pinarusahan ako, tatanggapin ko kasi yung parusa na yon, learnings ko yun eh. Yun yung magpapatibay sa akin eh. Tsaka, ngayon, naiyak tuloy ako. Ngayon po, sa totoo lang, lahat ng na-experience ko na yun, sila yung sa group na yun, sobra po akong nagpapasalamat sa kanila kasi sila talaga yung siguro yung naging instrument para makilala ko si God. Yes, tao lang din naman ako, may human nature na pumipitik din naman ako, 'di ba? Pero alam mo po yung merong little voice kasi na parang, anak, mali na yan, ganyan. May ganun ka na. Ngayon na may kumbaga may naririnig ka na. Aware ka na. So ayun po, kaya rin thankful din po talaga ako sa kanila. Tsaka alam niyo po, simula nung sa mga nangyari sa akin, ito po siguro yung sa iba yung parang lesson na yung matututunan ng iba sa akin. Na 'di ba ang life verse ko po is all things are beautiful in His time. Yes. Siguro po kasi iba-iba tayo ng like magulang, iba-iba eh. Yung magulang ko, mabait sila, but they are not perfect. Syempre, doon yung parang may inis ka rin sa kanila minsan, di ba? Pero, nung naging magulang din ako, finurgive ko yung sarili ko, and finurgive ko rin yung parents ko. Kasi, alam mo yun, yung si Jesus Christ kasi matututunan mo po eventually na kasi 'di ba yung impossibilities are His expertise. So magugulat ka na yung mga imposibleng bagay kaya mo palang gawin kagaya ng pagpapatawad. And yung unang tao na mapapatawad mo is yung sarili mo. Sa lahat ng mga yung mga maling decision mo. Yes, oo. Kaya nga, di ba po, ito nga yung lagi kong sinasabi dun sa mga ka-work ko. Kasi every morning, nagsishare po ako ng, salita ng Diyos sa kanila. Kikwento ko, ganyan. Nagsishare ako ng mga verses, ganyan. Sabi ko sa kanila, yung emotion, ginawa siya sa atin, ginawa siya ni God. Like, kung masaya ka, maging masaya ka. Kung malungkot ka, umiyak ka. Huwag mo i-deprive yung sarili mo. Kung galit ka. Pero after nun, you pray, you forgive yourself. Then, pag nagawa mo yun, magagawa mo na rin mag-forgive sa iba. Yung ganon. So, nagawa mo na magpatawad? Yes. Yes, totoo. Yung napatawad ko na yung sa Pasko, sobra, napatawad ko na yun. Kasi, una kong pinatawad yung sarili ko eh. Nagpatawad ako, hindi para dun sa tao na yun, para muna sa akin. Para makalaya ka sa lahat ng pain. Opo. Tsaka diba sabi ko nga po is, impossibilities are His expertise. So, yung sinasabi nilang love your enemy, kaya mong gawin yun. Hindi dahil sa sarili mong kakayanan, kundi sa kakayanan ng Panginoon. Yun. Anong natutunan mo sa mga nangyari sa'yo? Natutunan ko yung number 1 rule na walang hihigit sa Panginoon. Walang lalaki, walang career, walang yaman, walang pera na hihigit sa Panginoon. Siya talaga yung number 1. Na kapag siya yung inuna mo, pag you delight yourself to the Lord, everything will align. Pag siya yung number 1 talaga sa buhay mo, lahat na lang magbabaksakan. Paano mo naman naranasan yung liwanag na sinasabi mo? Kumbaga, paano mo nakita na, eto na, nasa liwanag na ako? Paano nagbago lahat ng landas na ako? Gumaganda na lahat. May shalom. Alam niyo po ba yung shalom? Sige, ano ba yung shalom? Iba, alam ko, baka iba masabi ko. Baka may learnings kayong matututunan dyan. Peace. Peace na hindi mo mapaliwanag. Peace na hindi mo makukuha sa kahit kanino, sa kanya lang. So, naramdaman mo yun. Yes, there's so much peace. Alam mo po, diba, syempre, human nature, nandun yung may isip mo na, yung worries, doubts, fears.
pagsubok, formula siya ng buhay. Part na, yun na yung naka-formula na siya na, oy, bukas meron akong worst. Di ba nga po, lagi ko nga example kahit nga yung rep mo, punong-puno ng ulam problema po pa kung ano yung lulutuin mo. Kung ano unahin mo. Tas minsan magiging away pa yan sa bahay, di ba? Actually. Di ba? So, yun yung formula ng buhay May doubts, may fears, may worries. Ang kaya mo lang kontrolin is yung point of view mo. Yes, I agree. Yes. Alam mo yung natutunan ko po sa lahat ng pagsubok na dumaan sa akin. You have to be grateful. Pag grateful ka, walang maliit at saka malaking blessing. And, di ba yung sinabi ko nga po sa'yo na, delight yourself to the Lord and He will give the desires of your heart. Kapag si God kasi yung inuna mo, yung mentality mo, nag-iiba, yung perspective mo. Katulad po yung ako. Sabi ko, every morning, di ba, syempre, tao kay, for example na lang, yung parang pagod ka, ganyan. Pero kapag, nandun yung, hindi, I commit myself to the Lord. Kung, halimbawa po, kung paano ako mag-work, ganun ako mag-work kay God. So, kung tinatamad ako niya yon, tinatamad ako kay God. Kung ganito lang yung trinabaho ko, ganito lang yung trinabaho ko kay God. Kaya, lahat kinocommit ko sa Kanya. Yung mindset mo na. Yes, mindset ko na siya. So, kung gastador ako, ganito ako kay God. Ganun ako na mag-isip. Kaya, nandun yung na binabalance ko yung sarili ko. Kasi, sabi nga ni Tita Lucci, tsaka ni Tita Mins, sinabi nila sa akin na, your body is the temple of the Holy Spirit. So, halimbawa, kung ikaw, nagdidwell ka sa past mo, or galit ka sa taong ganito, or hindi ka kumakain ng healthy food, ganyan, yung mga ganon. Oo. So, sinisira mo yung regalo sa'yo ng Panginoon. Ganon siya. Marami tayong learnings, dapat, alam mo ka, dapat healthy living na tayo. Oo nga, ikaw din, Jim, Oo nga, Pero, eto, Kirstine, as a single mom, no, dumating ba sa point na parang hindi mo na kaya? Nahirapan ka na? Ano yung pinakamahirap na challenge or struggle being a young mom and a single mom? Actually, to be honest po talaga, hindi ko siya naramdaman. Kasi meron ngang shalom. Alam mo yung parang may worries, pero hindi ka natatakot. Kasi alam mo may darating. There's so much peace. Alam mo po, syempre, di ba may worries and doubts? Syempre, parang nga kahapon, ito na-share ko nga kay Kuya Glenn, nag-coffee shop po ako, yung kasama ko yung kawork ko. Syempre, as yung human, napapagod ka, di ba? Lalo na po niya yun na, syempre, starting ka pa lang ulit sa job mo. So, sabi ko, dun sa coffee shop, nag-CR ako. Tapos sabi ko, Lord, pagod po ako. Sinasabi ko po to kasi honest po ako. Honest po ako kasi sabi mo po, di ba, dapat honest ka sa nararamdaman mo kasi yung emotion, ginawa mo siya So, honest po ako, genuine. Pagod ako. Sabi ko. Tapos, nagulat po ako kasi yung CR, bigla ba naman, walang tunog, tapos biglang nag-play yung yung coffee shop. Tapos, alam mo po yung Oceans. Spirit leads me when my trust Maganda rin palang boses niya. Sige, sample lang. Mamaya mapasample natin. As in, ganun talaga. Tapos breakdown po ako sa CR. Tapos sabi ko, Lord naman, pagod lang ako. Tapos, alam mo po, iiyak talaga ako. Tapos, sabi ko pa nun, paglabas ko ng CR, kita nila may iyak ako, ganun. Pero, yung iyak ko na yun, hindi siya yung iyak na nag-give up ka. Hindi ganun. Iyak siya na meron kang grateful heart. Kasi, nandun yung, hi Lord, mahal mo talaga ako, no? Kasi, kapag sinabi kong pagod ako, pinaalala mo agad na nandyan ka. Na yung trust. Ano naman yung naging role ng ate mo? Kasi kanina, very emotional kapag nababanggit si ate mo. Ano yung naging role niya? Sabi mo kasi naging second mom siya. Yes. So, ano yung, ano niya sa buhay mo? Best friend ko siya. Yeah. Siguro, nagkakainisan kami kasi magkapatid kami, pero she's my best friend. Nung time na down ka, paano kanya sinagip or tinulungan? Ba yan? Oo. Na pa. Sorry na. Mauubos na yung tissue natin. Ano Sorry, ba? pinapaiyak ka na. Okay lang yan.
Ano, basta, yun lang. Beyond words kasi, sobra. Isa sa angel na pinadala sa akin ni God. Bukod sa binigyan na ako ni God ng mga mother in Christ, mga additional kuyas. Binigyan niya pa ako ng best friend na ate talaga. So, hindi kanya iniwan talaga nung time na Hindi down na down talaga. ka? Siya yung naging tatay ng mga anak ko. Santa Maria. Tsaka ngayon, sobrang proud ako sa kanya kasi alam mo po yung simple way na ma-share ko yung salita ni God sa kanya. Akala ko hindi siya nakikinig pala siya. Nagulat ako dun sa car namin, may Bible na. Nagbabasa na siya ng Bible. Oo. Kaya, Nakakatuwa no? Opo, yun. So, tuwang-tuwa po ako sa kanya. Tsaka kasi nagkaroon din siya ng sakit. Naoperahan siya sa gallstone po. Tapos, nung kinakausap ko siya, shinare ko sa kanya yung isang learning ko din na natutunan ko na sabi ko, ate, tomorrow is not promise. Hindi nakapangako yung bukas. Actually, hindi nga bukas eh. Hindi ko nga alam. Alam mo, sabi ko nga sa kanya, alam mo ako, hindi ko alam kung mamaya patay na ako. Hindi ko alam kung bukas buhay pa ako. So, huwag kang mag-hold ng grudge, ng galit. Tsaka, yung piliin mo yung maging grateful ka. Kasi yun nga, di ba yung formula ng buhay? Yung point of view. Yes. Yung the way you think, yung action mo, makaka-affect yun sa emotion mo. Piliin mo lang maging masaya. Sabi ko ganun sa kanya. Tsaka, sabi ko nga, all things are beautiful in His time. Yun. Ano para sa iyo yung ibig sabihin ng quotes na yun? All things are beautiful in His time. Lahat may tinakda si God. Dapat hindi tayo maging in control. Si God lang yun. Na dapat hindi tayo mag-play as little God. Kasi, kapag tayo, di ba yung human nature na gusto ko yan, gusto ko to, in 5 years, may ganito na ako. Yung ganon. Pero, pag ganon kasi yung mindset mo, papapagod ka, madidrain ka. So, ang akin, lagi kong sinasabi, sabi ko nga pag sinurrender mo pala yung sarili mo kay Jesus Christ, mag-iiba yung the way you think. Maiiba rin yung formula ng prayer mo. Dati kasi, pag nagpipray ako, di ba sabi, be specific to your prayer. Yes. Ang prayer ko nun, Lord, gusto ko nito. Lord, magkakaganito ako. Lord, pag ganito, gusto ko nito. Ito na yon. Pero, nung pinapasok ko si Jesus Christ sa puso ko, ang sabi ko, more on surrendering. Parang ito siya, Lord, ito po yung gusto ko, pero kung hindi mo gusto, okay lang po. I surrender. Kung ito, trinabaho ko to, ginawa ko yung best ko, kung hindi para sa akin, okay lang po. Masaya ako. Ganon. Tama yun, ha? Kasi, alam mo, karamihan sa ating mga Pinoy, no, mahilig humiling. Yes. Na imposibleng mangyari na hindi mo naman ginagawa. Yes. Siyempre, kumbaga kailangan mo rin kumayo din. Ikaw rin mismo Yes. gagawa. Gusto kasi ng iba, isang pitik kagad, makuha kagad eh. Magusto, di ba? At saka minsan kapag yung prayers natin, hinihiling natin, tapos hindi binigay, baka yun na kasi yung sagot. Yes. Tama. Magiging broken-hearted Diba? ka. Pero, pag ang prayer, pinilit mo pag ang prayer mo kasi yung parang, Lord, I surrender. Ikaw na po bahala. I will do my best kasi kinumit ko to sa'yo. I claim, pero more than I claim, I surrender. Ikaw nang bahala. Tinataas ko sa'yo lahat. Kung hindi para sa akin, thank you Lord. May intindihan ko po, baka sinisave mo po ako sa bagay na hindi para sa akin. Kasi nga, from the beginning, na pinapasok kita sa buhay ko, ang sabi ko, alisin mo lahat ng pangit na branches sa akin. Dalin mo ako sa mga tao na para sa akin, na may matututunan ako, na magiging mabuti ako. Kasi nga, tomorrow is not promised. So, alisin mo na yung mga pangit na yun. Yun po. Ibang-iba na si Christine, no? Oo. Dumaan ka kasi sa pagsubok, sa pagkadapa, nasugatan. So, nung dumaan ka doon, ngayon, kumbaga nakatingala ka na, bumangon ka na, kumusta naman yung puso mo ngayon? Kasi dahil naniniwala ka sa na all things are beautiful in His time. Yeah. This time, kumusta yung puso mo? Masaya po ako kasi, unang-una, mas minahal ko si Lord.
siya talaga yon. Sabi ko, number 1 ka, walang lalaki ang hihigit sa'yo. Walang bagay ang hihigit sa'yo. Walang career ang hihigit sa'yo. Walang award or recognition ang hihigit sa'yo. Dahil sa'yo, Panginoon, may paghilom. Dahil sa'yo, Panginoon, panatag ang puso ko. Yun siya. So, yun. Then, pangalawa, nakilala ko yung, alam mo yung dati kasi sabi ko, parang ayoko na atang, parang hindi ka na ready. Hindi naman sa ready, pero dahil nga si God na yung number 1 sa'yo, parang, pag tinatanong ako, oy, blooming ka, ba't blooming ka, ganyan. Akala nung iba, kahit sila Tita Mins, may jowa na ako before. Pero sabi ko, si JC lang po, si Jesus Christ. Kasi na-inlove muna ako sa kanya bago ako ma-inlove sa iba. So, nagulat po ako eventually. Hindi na talaga ako naghahanap ng iba, pero magaling talaga si Lord mag-ano ng storya. Tapos, so, kumusta ngayon? Ayan na. Tapos, iba na yung ngiti niya. Tapos yun, sabi ko kasi nun, Lord, ayoko naman pong mag-dictate ng ayoko na. Sabi ko gano'n. Kung meron pong papasok sa buhay ko, gusto ko yung may relationship sa'yo. Yung kilala ka din. Hindi yung ipapakilala pa lang kita sa kanya, tapos magi-struggle siya, tapos hahatakin niya ako pababa, yung gano'n. Gusto ko yung parang nakaposisyon na siya sa'yo. Tapos sabi ko kasi, 'di ba, sabi mo, I am your princess. So, sabi mo, pangako mo sa Bible, no weapon shall prosper against me. So, hindi mo ako dadalhin sa lalaking masasaktan ako. Oo. Ulit. So, yun. So, nakilala ko siya, and then, ang first date namin, sa simbahan, sa CC. Saan mo siya nakilala? Okay lang ba tanungin saan mo siya nakilala? Nakilala ko po siya kasi nagturo siya sa akin sa driving school. Doon nagsimula ang akala ko client din eh. Connection din, isa ganun eh. Okay. Tapos, nag-uusap kami about kay God, ganyan. Tapos yung first date namin, dinala ko siya sa may CCF. Tapos, ang kagandahan ngayon, dati kasi, sabi sa akin, hindi daw karapat dapat pakasalan. Yung gano'n, yung parang, hindi yan para sa'yo, parang gano'n. Yung naging mentality sa akin nun. Pero, kapag, eto nga yung paano ko ba sasabihin? Para sa mga kabataan muna ha. Okay. Huwag kayong papasok agad sa relationship. Yun din yung ipapayo ko sa anak ko na huwag mong pasukin agad yung relationship. Do not give your heart sa lalaki kapag hindi pa siya ready. Ganito yung sinasabi ko dun sa mga ka-work ko na mas bata sa akin, na bago kayo pumasok sa relationship, kailangan i-explore nyo muna yung talents nyo, kung sino kayo, kasi ginawa kayo ni God to enjoy life. Hindi lang para discover kung anong talents nyo, kasi pwede pa kayo may mga talents na masubukan. You explore, mag-invest kayo sa sarili nyo, pataasin nyo yung standard ng sarili nyo. Then eventually, pag naano nyo yung ganon, si God na mismo, yung parang yung magpapadala siya ng lalaki na para nandun din sa standard mo. Yung hinihingi mo. Yes, hindi ka bababa ng level, hindi ka magsistep. Yung lalaki ang tataas. Yung iba kasi marurupok. Yung iba kasi mga kumbaga parang mauubusan, so, di ba? So ganun yung nangyari sa akin. Nagulat po ako kasi syempre from very traumatic na akala ko ganun yan kasi first boyfriend ko yun eh. So akala ko ay ganun pa, parang ay ganyan pala, parang ay ganito pala yung lalaki kapag mahal ka. Parang nagulat ako na ganun nagulat pala. Ka na, ay may ganito pala. Ganito pala yung tamang pagmamahal. Akala mo pare-parehas na ganun. Oo, akala ko normal lang na magbubuhat ka ng mga ganun. pero pag pala tamang lalaki, ang binigay sa'yo ni God, magiging magaan lahat. Yes, mag-a-align lahat ng stars. At saka, hindi yun alam mo yung, alam nung lalaki na kaya mo, pero hindi niya hahayaan na gawin mo. Kasi, dun nga pumapasok yun diba? You are a princess of God. Kaya, magpapadala siya ng lalaki na para sa'yo na ipaparamdam niya na princess ka.
Kaya hindi mo kailangan ibaba yung standard mo. Kaya yung mga kabataan ngayon, sinasabi ko sa kanila, huwag nilang madaliin yung buhay nila. Especially sa mga Gen Z, ha? Yes. And appreciate nila yung parents nila, mahalin nila yung parents nila, kasi tomorrow is not promise eh. Baka hindi parents nila yung mauna, pero pwede sila yung mauna, di ba? Well, pag-usapan natin yung parents, no? Ibang-iba ka na, Christine. Kumbaga, sa kinuwento mo kanina, talagang pasaway, maraming mga experience na hindi maganda, no? Anong mensahe mo sa parents mo? Uy. Most especially sa mother. Sa mom and dad ko, pares ko silang super love. Dati, nung sobrang, alam mo, hindi mo pa binababa yung level ng pride mo eh. Yung pride talaga, hindi. Yung hindi, yung humble, yung pagiging humble, hindi ako nagsasabi ng I love you sa kanila. Tough love Hindi ba talaga. ang sa inyo? Hindi naman, ako lang yun. Hindi yung mga kapatid ko. Talaga? Pero sila nag-I love you sila sa'yo. O hindi ka lang showy? Ewan ko ba? Basta ganun nga katigas yung ulo ko dati. Naging spoiled ka ba talaga? Ganun. Feeling ko, oo. Ganun level. Ganun level. Kasi nga nasanay talaga ako na lahat talaga binibigay sa. So, hindi talaga ako nag-I love you sa kanila. Parang feeling ko na, parang corny yun. I love you. Oo, nahiya ako. Tapos, ngayon, nung ganun pala yun, pagka pinapasok mo si Jesus Christ sa puso mo. Nag-iiba. Kasi nga, diba, tomorrow is not promise. So, pag hindi ako nag-I love you sa kanila ngayon, kailan ko pa sasabihin pag nasa kabaong na sila? Diba? Pag nasa kabaong ako. So, kailan mo na unang sabihin yung words na I love you? Nare-remember mo pa yung unang time na nagsalita ka ng I love you sa kanila? Yung pinapasok ko na si Jesus Christ sa puso ko. Paano mo sinabi yun sa kanila? Kasi, diba si Tita Mirns, siya yung naging mother in Christ ko. Sabi ko kasi, dati kasi nung time na parang down ako, hindi ko kasi masabi sa parents ko kasi nga nandun yung pride. Parang sabi ko nun, Lord, padalan mo ko kung yung parang pwede kong maging mother, maging magulang, pwede kong maging kuya. Oo. Si Tita Mirn, sasabihan ko ng I love you. Bakit yung mama ko hindi ko masabihan? Oo. So sabi ko, naalala ko yun, papasok ako sa work, sabi ko, Mom, Dad, I love you. Sobrang bilis pa noon, sobrang bilis. Pray for me ha. Sabi ko ganun. Tapos everyday yon, the more na nagsisimba ako, the more na, kasi ginawa ko ng parang routine, na every morning, magbabasa ako ng Bible, makikinig ako ng worship song. So, after nun, yun, tas, sasabi, Mom, I love you. Tas, ngayon, mas naging close na ako sa parents ko, kasi ang naging basihan ko nun si Tita Mirns. Kung nakakapagsabi ako sa kanya ng mga sikreto ko, ng mga problema ko, kahit kay Tita Luchi, bakit hindi ko masabi sa parents ko, sa mama ko? Siya yung nandyan eh. Oo. Tapos alam niyo po ba yung isa ko ring realization? Yung sobrang lost ako, naghahanap ako ng lalaki, 'di ba? Yung parang love. Kasi yun yung parang 'di ba? Pero 'di ba sinabi ko rin po yung grateful. Yung maliit simula sa malaki. Sa sobrang paghahanap ko, hindi ko nakita yung tatay ko. Na siya pala yung perfect example ng lalaki. Kasi tinitreat nga yung mama ko as a princess. Pero dahil nga sobrang busy ako dun sa sarili kong mundo, hindi ko na-realize yun. Or hindi mo napapansin. Yes, hindi ko siya napapansin. Na yun pala yung peg, dapat. Oo, yun pala yung peg. Pero, di bali, ngayon naman, nakuha mo yung peg mo talaga. Yes. Ay, oo, nakuha ko yung peg ko. Panalo! Because of Jesus Christ yun. Sabi ko nga parang all glory to God. Sa Kanya lang talaga. Lahat nung, alam mo po, before, ang una kong dilema nun kung kaya ko mag-isa maging single parent eh. Pero nagulat ako nung nag-surrender ako kay God eh. He gave me more than what I deserve. Binigyan niya ako ng mabuting partner, tinitreat ako sa princess, tapos, nabili ko yung gustong bilhin, yung mga ganun. Tapos nakakapag-travel ako, yung ganun. So, iba talaga kapag nag-commit ka po. So, sulit na sulit pala lahat ng iyak mo, paghihirap mo, napalitan lahat ngayon at masobra pa ng kaligayahan. Yes, kasi, kumbaga, parang alam mo yun, meron kang security, sinigurado ni Lord na yung mga tao na iniwan niya sa akin, yun yung mga tao talaga na nagmamahal sa akin. And ewan ko po, simula nung sinurrender ko rin kasi yung sarili ko kay God, nakikita ko na yung intention ng tao sa akin. Like, ano ba yung gusto niya sa akin? Parang,
siguro dahil nandun yung prayer ko everyday na, Lord, ilayo mo po ako dun sa mga tao na may bad intention sa akin, yung makakapaglayo ng relationship ko sa'yo kasi na-build ko na eh. And yun po. Ano naman yung masasabi mo sa mga kababaihan, hindi lang sa mga single mama, sa lahat na, alam mo yung lost and broken, na nawawalan na ng pag-asa na mahahanap pa nila yung tamang tao para sa kanila? Isa lang ulit yung masasabi ko. All things are beautiful in His time. In His time. Yes. May tamang time talaga. Yes, para tsaka sa ganyan. when the time is right nga, diba, the Lord will make it happen. Yung... Kung broken-hearted sila, okay lang. Umiyak sila. Umiyak, magalit. Huwag mong i-deprive yung feeling na yon. At saka wag mag-isip ng kahit anong masama. Yes. Kasi Kariman, ganun eh. Feel the moment. Just Tsaka, go through it and pray. Yes. Tsaka corny man pakinggan, pero simulan din nila siguro mag-open ng Bible. Kasi yung Bible nandun lang siya. And magugulat talaga kayo na siguro ngayon sa generation yan, ang corny naman yung Bible yung binabasa niya. Pero nandun talaga yung formula. Formula na yun ng buhay. Like, pagka down ka, pag may fear ka, ito yung gagawin mo, ito yung babasahin mo. Alam mo po, ang dami ko ng libro na binasa. Like, daming motivational. Pero, but no one beats. Yes. Sa Bible. Yes. Tsaka yung mga kababaihan ngayon, like, kahit hindi kababaihan eh. Kahit kalalakihan eh. Na, parang, pag may problema sila, mag-share sila ng problem nila sa ibang tao. Pero, pag uwi nila sa bahay, nandun yung lungkot. Parang, andun pa rin, parang feeling nila empty, alone. Ganun ka ba? Ay, wala ka kasama dyan. Hindi kasi, hindi paratis, alam wala natin. Wala ka mo nakakausap eh, para ma-share eh. Diba? So, wala? pero isa lang yung yung ma-assure ko sa kanila. Don't hesitate. Open yung Bible. Kasi magkakaroon ka ng shalom. And then, tsaka bukod pa dito, gaya na sabi mo, sa pagbabasa ng Bible kasi, minsan talaga tayo, binabasa pero hindi natin isinasa puso. Wow, yes! Jim. Talaga ba? Totoo. Mababasa mo. Ito pa po. Siguro yung isa din, pipiliin mo yung taong kasama mo. Kasi may mga ibang may mga ibang broken hearted, may mga ibang namomroblema sa mga ibang bagay like financial, career, kung ano-anong doubts, kung ano-anong problema. Hindi sila namimili ng taong kasama nila. So, kailangan piliin mo yun. Yes. Kasi, maging maingat ka din. And pray for it. I-pray mo yung isend ni God yung wisdom na kung ito ba yung mga taong para sa'yo. Kasi, kung sino yung kasama mo, yung kung saan kang table nakaupo, magiging ganun ka. Yes. So, I believe. Sabi ko nga, you are a princess of God, itaas mo yung standard mo. Piliin mo yung taong uupuan mo. Dami natin natutunan Salamat ngayon. po. Christine, actually kulang yung oras. Ang dami natin pwede pang itaas mo yung standards mo. Ayun. You're a princess. Ikaw, Jim, ano natutunan mo? Ang natutunan ko kasi sa kwento niya, well, kasi ako, yung sa family ko kasi, sa mother and father ko, hindi ko showy kasi. Hindi ka din showy? Oo. Ay, hindi ka din I love you. Hindi rin. Hindi nga. Alam mo, ako din. Hindi rin ako I love you. Sa ngayon, tinamahan tayo lahat. Wag nating hihintayin na magkasakit pa sila para Yes. lang sabihin natin late na, di ba? Oo. Yun yung ko. Kasi yes, at saka hindi, wag mo sasabihin sila, sir, kasi pwedeng ikaw, di ba? Kasi wala sa age yun. Yes, oo. Hindi natin alam kung ano mangyari sa ating buhay. Uncertain yung buhay. Yeah. Yes, di mo alam kung ano yung pwede mangyari bukas. Yes. Diba? Love your parents. Nako, sana marami din po kayo natutunan. Thank you, Christine. At dahil dyan, ako, ito para sa iyo to, Kirsten. Paghanga at pagkilala kay Kirsten Garduque para sa pagbabahagi ng iyong kwento ng sakripisyo at tagumpay sa programang Believable Stories na nagsilbing inspirasyon sa bawat pangga. Pinagkaloob ngayong October 9, 2025, 4 p.m. ng hapon, 3rd floor, E-Square Building, Barangay North Green Hills, San Juan, Metro Manila. Kasama ang aming mga puso at pasasalamat. Ayan. Ito para sa ito. Naku, maraming salamat. At wait, there's more. Sige, pwede na. Pwede mo na. Salamat sa mga inspirational motivation and quotes. At ito pa. And advice. And from MX3. MX3. Ayan. Baka may gusto kong pasalamatan, Christine, mga kaibigan. Ay, hello po.
unang-una po, thank you po sa boss ko kasi pinayagan po niya ako mag-undertime. Malamang nandito siya ngayon nanonood sa live. At saka thank you po din sa parents ko, nanonood sila ngayon, tsaka sa mga pinsan ko. Yun po. Sa Tsaka mga anak mo? Oo, Ano sa yun? mga anak ko po. Tsaka yung sa mga friends ko, kilala nyo na kung sino ka. At saka sa ano mo? Tsaka sa love ko. Ayan. Anong message mo sa kanya? I love you. Thank you Oh. for treating me like a princess. Maraming salamat, Christine. At nako, ito na naman isang araw na naman ng puno ng inspirasyon. Hatid sa atin yan ng MX3 dito, Kabilip. Siyempre, sa programang ito, walang format ang success, walang formula. Kanya-kanyang diskarte, kanya-kanyang tirada. Tuwing Webes po, mapapakinggan na ang kwentong inspirasyon. Hatid sa atin ng MX3. Dito ako, Billy. Maraming salamat, partner Gandang Kara. Thank you din. At sa ngalan ng aking kaibigan at partner na si DJ Sheena, ito po ang Believable Stories. Ng same, pero iba! We are number 106.7 Energy FM. Panggawag sabing radyo, sabihin mo! Here is Pangas Power Play Song.